Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinubukang kumalas ni Cassandra mula kay Adriel, ngunit parang kumakalas siya sa isang metal na nakapulupot sa kanya. One hand was on her back, pressing her against his hard body, while the other hand angled her head to give him better access. His tongue plunged between her lips. Ang balak niya ay huwag gantihan ng halik na ibinibigay nito sa kanya. Ngunit ang traidor na katawan niya ay ibang gustong gawin. Being kissed by Adriel was heaven. Pakiramdam niya ay makakalimutan niyang lahat, maging ang kanyang pangalan dahil lang sa halik na iyon. Minsan na niyang pinangarap na mahalikan ng isang Adriel Aquino, isang batang babaeng nangarap na mahalin at alagaan ng lalaking mahal niya. She had dreamt of him kissing her so gently that her heart would melt with so much joy and happiness. But the kiss he was giving her right now was different. Waring pinarurusahan ng mga labi nito ang labi niya sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Ngunit parang iba pang kalakip ang halik na iyon na pinagsasaluhan nila. Iyon ang klase ng halik na ibinibigay ng isang lalaki sa isang babae. Ang tipo ng halik na nagsasabing you're mine now. Pero bakit siya hinahalikan nito sa ganoong paraan? He was not even attracted to her. Hindi noon at lalong hindi ngayon. Palabas lang iyon. Inuuto lang siya nito. And God, it was working. Nagpapauto naman siya. Ang mga kamay niya na dapat ay magtutulak dito palayo sa kanya ay nakalapat na lamang sa dibdib nito. Kailan bang huling beses na nakaramdam siya ng sexual desire para sa isang lalaki? Over 4 years ago. Marami siya naging karelasyon noon. Ngunit pagkatapos siyang iwan ni Tony, pagkatapos mawala sa kanyang anak niya, ay nawala na rin siya ng amor sa mga lalaki. Nang wala na siya nakakayahang makaramdam ng anumang sexual na damdamin para sa mga ito. Until now, naging malikot ang mga kamay ni Adriel. Lalo niyang inilapit ang katawan sa katawan nito. Nawawala na nga siguro siya sa sarili, ngunit wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niya ang sarili niya kahit hanggang ngayon. Ngunit nagliring pumasok sa isip niya ang isang tanong, bakit nga ba niya ginagawa iyon? Parang wala rin siyang pinagkaiba sa dating Cassandra na baliw kay Hino. Ang babaeng iyon ay patay na kasamang paniniwala na mayroon tunay na pag-ibig. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito upang patigilin iyon sa ginagawa, ngunit bigla na lang humiwalay ang mga labi nito sa mga labi niya. Hinawakan nitong kamay niya nakahawak sa kamay nito at inalis iyon sa pagkakahawak sa kamay nito. Ang tingin nito sa kanya ay katulad ng tingin nito sa kanya na nagdaang gabi. Adriel, what's wrong? Tanong niya rito. Umiling ito at umatras palayo sa kanya. Wala. Forget about it. It didn't feel like nothing. Ano ba nangyayari dito? Dahil ba sa wakas ay pumasok sa isip nito kung sinong hinahalikan nito? Bigla siya ng lamig dahil sa kaisipan na iyon. Ngunit saglit lang ay naramdaman naman niya ang namumuong galit sa sistema niya. Anong karapatan nitong iparamdam sa kanya ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan? I told you not to kiss me, galit na sabi niya dito. I told you to forget it, sigaw nito. Sinubukan ko nang gawin niyan sa nakaraang 8 taon, ganting sigaw niya. Nagtatagumpay naman ako not until you dragged me here. Kung hindi mo ninakaw ang La Familia, hindi ka mapupunta dito. Huwag mong isisi sa iba mga bagay na ikaw ang may gawa. Ikaw ang unang kumuha nun sa akin, Adriel. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Cassandra. Ninakaw ang kwintas na iyon sa pamilya ko. It was never yours to begin with. Kung ang gusto mo palabasin, ay ninakaw iyon sa inyo ng daddy ko. No, my uncle did. Ginamit niya iyon upang mapapayag ang daddy mo na makisosyo sa kanya sa negosyo. Tinignan niya ito ng mataman. Pilit na inaarok ang mga sinasabi nito sa kanya. Hindi niya alam ang parte na iyon ng istorya. Alam niyang minsan ang naging pag-aari ng mga Aquino ang La Familia. Ngunit ang alam niya, ibinili iyon ng kanyang ama, katulad na pagbili nito sa maraming bagay na magustuhan nito.
at na makapag-asawa siya ng isang Aquino, she thought he would be happy if she placed the necklace in his ends, if it become a symbol of their union. Hindi niya inaasahan na kukunin nito ang alahas at babaliwalain na lang siya. Nasasaktan pa rin siya kapag naaalala niya ang kaignorantehan niyang iyon. Bakit naman sa tingin mo paniniwalaan kita? Wala akong pakialam kung maniwala ka man sa akin o hindi. Yun ang totoo at kailangan mong tanggapin yun. By right, by birth, and by tradition. Hindi sa inyo at hindi magiging sa inyo yun. Ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito, ngunit may isang partikular na bagay siyang naaalala. Hindi pumayag noon ang kanyang ama na umabot pa sa korte ang pagrereklamo nila tungkol sa nawawalang kwintas, at iyon ang hindi niya maintindihan, maging na kanyang ina na sinisisi siya sa lahat ng paghihirap na dinanas nila. Nagbaril ng sarili si daddy dahil doon. Lahat ng business interests niya ay nakakabit sa pamilya ninyo, at nang bumagsak ang uncle mo, ay nadamal siya. Kung walang kwintas, wala ring paraan para mapaunlad ang negosyo nila. Nag-iba ekspresyon ng mukha nito dahil sa sinabi niya. I know, and I'm sorry about that, Cassandra. Pinahid niyang luhang hindi niya namalaya naglandas na pala sa kanyang mga pisngi. Yes, well, that helps so much. Sarkastikong sabi niya. Gusto niyang nararamdamang iparamdam dito ang matinding galit na niya nandal sa pagkakamasarili nito. Pati ang relasyon niya sa ina at kapatid niya ay naapektuhan din dahil sa mga nangyari. Mula nang mawala ang kanyang ama ay naiwan na siya nag-isa. Hindi naman ito mawawala sa kanila kung hindi lang siya nabulagan ng pagmamahal at ibigay ang La Familia sa demonyong kaharap niya. It was an unfortunate tragedy. Pero sinasabi ko sa iyo, Cassandra, hindi rin siya magagawang isalbang kwintas. Hindi rin niya magagawang ibenta iyon dahil wala siyang karapatan at wala siyang mga papeles. Matagal na niyang kinalimutan ang mga paghihirap na naranasan ng kanyang ama at hanggang maaari ay ayaw na niyang balikan ang mga panahong iyon. Iba kaya nangyari kung hindi niya pinakasalan si Adriel? Pero bakit mo hindi lang dinaan sa korteng lahat? Bakit hindi ka nalang kumuha ng abogado at nagsampa ng kaso laban sa amin? Dahil wala akong pera para kumuha ng abogado, sagot nito. Ang akala ko ay gagawin ng ama mong tama at ibabalik niya iyon sa akin. Ngunit ibinigay niya iyon sa iyo at sinabi ang magpakasalamang sa iyo ang paraan upang maibalik yun sa akin. Natawa siya na pagak. At hindi ka naman nahirapang gawin yun, diba? Marry the ugly duckling and get what you want, except you've forgotten about the seduction part. Hindi ka pangit, get nito. At alam mo yun, 8 taon na nakalipas pero hindi ka pa rin nagbabago. Sinasabi ko sa iyo, Cassandra, hindi ka na magtatagumpay na paikutin ang ulo ko. You're beautiful, you're not an awkward girl. Nag-iba ang ritmo ng kanyang puso. Ang bilis-bilis niyon. Ani mo, may milyong-milyong mga kabayo naghahabulan sa loob ng dibdib niya. Hindi siya maaaring magpatangay sa mga mabubulaklak na salita nito. Ginagawa lang nito iyon upang mahulog na naman siya sa bitag nito at sisiguruduhin niyang hindi ito magtatagumpay. Huwag kang magsasalita ng mga bagay na hindi bukas sa loob mo. Nandito ako at hawak mo na rin ang kwintas. Makakahinga ka na ng maluwag, kaya tago mo na lang iyang matatamis sa salita mo sa mga babae mo. Pumuga ito ng hangin at naiinis sa dinampot ang suitcase nito. Bakit ko pa nga ba inaaksay ang oras ko sa iyo? May trabaho pa ako. Hintayin mo na lang ang pagdating ng kontrata rito. May papadala akong tao para sa iyo. Habang pinapanood niya ang paglalakad dito palayo sa kanya, ay parang gusto niyang batuhin ito ng kahit na anong makakasakit dito. Ngunit sa huli ay naiinis sa pinukpok na lamang niya sa mesa ang kalendaryong hawak niya. Nang hapong iyon, ay nasa loob sina Cassandra ng opisina ni Adriel. Maliwanag ang buong silid. Mayroong isang mahabang mahogany desk, built-in bookshelves at sleek contemporary furniture sa loob ng silid. Kasalukuyan niyang binabasa ang makapal na kontrata ni pinagawa ni Adriel. Nakaupo siya sa isang couch katabi ng isang abogado, samantala nakasandal naman ang binata sa mesa nito habang nakapamulsa. Halatang naiinip na ito sa mga nangyayari. Hindi niya mapigilang makaramdam ng galit habang binabasa niya mga nakasulat sa kontrata. Magpapakasal sila at magsasama ng mahigit 3 buwan at hindi na maaari maghabol ang kahit na sino sa pamilya niya sa La Familia. Ang batong nasa gitna ng alahas ay walang dudang puso ng demonyo. Wala nang dinala sa kanyang kwintas na iyon kundi kamalasan, problema at sakit sa puso. Hindi na niya muling papangarapin na mapakasamay iyon.
Money, biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapadako ang tingin niya sa partikular na salitang iyon. Ano bang akala ni Adriel na magrereklamo siya kung sakaling gibitin siya nito? Sa buong durasyon ng kanilang kasal, makakakuha siya ng 10 milyong piso. Maaring maliit na halaga lang iyon para kay Adriel, ngunit sapat na iyon upang mabuhay na matiwasay si Uncle Johnny. Walang duda kung bakit isinama nito iyon sa kontrata upang hindi na siya humiling na mas malaki pa. Ayos lang iyon sa kanya, malaking pera ng 10 milyon at wala na siyang mahihiling pa. Hindi man niya ginustong tumanggap ng pera mula rito, kailangan niyang gawin iyon para kay Uncle Johnny. Kung hindi dahil dito, nunca natatanggap siya kahit na 1 sentimo mula kay Adriel Aquino. Nilipat-lipat niya ang mga pahina, hinahanap isang partikular na bagay na iyon, at nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas makita na niya hinahanap. Secured ng lahat ng medical expenses na matanda, sinakop ng kakaibang kasiyahan ng buong pagkatao niya dahil may papagamot na niya ito. Pinigilan niya ang pagbagsak na namumuong luha sa gilid ng mga mata niya. Muntik na niya mabitawan ang hawak na mabasa niya ang mga kailangan niyang gawin bilang asawa ni Adriel. She needed to be his hostess, bedmate, and partner for the duration of their marriage. Huminga siya ng malalim. Kasama iyon sa kasunduan. Kailangan niyang gawin iyon kapalit na pagtulong nito kay Uncle Johnny. Give me a pen. Putol niya sa mahabang paglilintan niya ng abogado ni Adriel. Akmang kukuha na siya ng ballpen ng abogado, ngunit inunahan na ito ni Adriel. Pagkaabot sa mamahaling custom-made pen, ay agad na pinirmahan niya mga dokumento. Pagkatapos niya pumirma, ay ito naman ang gumawa niyon. Pagkatapos ibigay sa abogado mga pirmadong dokumento, ay umalis na rin ito. Naiwan silang dalawa ni Adriel sa silid. I'm glad it's over. Aniya, itinaas niya ang kanyang muka upang tignan nito. It was clever of you to add that clause about how the marriage needs to be consummated. No one will ever question its validity now. Nakatingin lang ito sa kanya na may halong init at galit. Sanay na siya sa paraan nito ng pagtingin sa kanya, ngunit parang hindi naman ito mukhang galit. O baka imahinasyon lang niya iyon. At paano kung sundin ko ang bawat detalye na nakalagay sa kontrata? Tanong nito sa malambing na tinig. Nagkabit-balikat lang siya kahit pa dumadagong-dung ang puso niya sa isiping iyon. I supposed I agree to it. Indeed, tumatangong pagsang-ayon nito. Tumayo na siya at nag-umpisa maglakad palayo rito. Gusto na niya makalayo sa lalaking ito na nagpaparamdam sa kanya ng mga bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kung wala ka ng kailangan, lalabas na ako. May tango lesson pa ako. May ba tayong pupuntahan ngayong hapon? At saan naman yan? Mas importante pa ba iyan kaysa sa tango lesson ko? Sarkastikong tanong niya. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Kinabahan siya sa paraan ng pagkatingin nito sa kanya, ngunit hindi niya iyon ipapahalata dito. Our wedding, my love. Kanina pa nagmamangha si Adriel sa mga nangyayari. Hindi man niya alam kung bakit, ngunit sa halip na ma-offend siya sa may kinikilo si Cassandra, namamangha pa siya. Hanggang maiwasan siya nito, ay hindi ito dumidikit o lumalapit man lang sa kanya. Pilit ni pinapakita nito sa harap niya na malakas ito kahit na nagmumukha itong trying hard. Para itong kuting na pinipilit maging tigre. Bagay na bagay rito ang suot itong peach silk dress. Sa isip niya, mas bagay iyon kaysa sa puti o krema. Ang tanging problema lang ay parang maluwag iyon dito. Hindi na e-emphasize ang hugas ng katawan nito. Mabuti at hindi itim ang napili mong isuot. Bulong niya nang umapreseta ito sa kanya at naglakad na sila papasok sa building. Gusto ko nga sana kaya lang nakalimutan ko pala magdala. He chuckled. So prickly on your wedding day. Hindi nga tayo mobra noong una Anong inasahan mo ngayon? Anito sa mataray na boses. At paano mo ito nagawa ng ganong kabilis? Ang balita ko, walang madali ang kasal na ginaganap sa bansang ito. Lahat ng bagay ay nagagawa ng paraan kapag pera nang gumana. Maswerte ka pala kung ako ganun. Oo naman, sagot niya. Kung hindi dahil sa pera ko, hindi mo ipapagamot ang pinakamamahal mong Johnny. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maunawaan kung bakit napaka-importante rito ng matandang iyon. Pinaimbestigahan na niya ang naging buhay nito mula na maghiwalay sila 8 taon na nakararaan, ngunit hindi naman gaano naging malinaw ang kinalabasan. Pagkatapos mamatay ng ama nito, ay lumayas ito sa bahay ng mga ito. Tumira at nagtrabaho ito sa isang maliit na jewelry shop na pagmamayari ni Johnny Miller. Hindi ganaon ang inaasahan niya magiging buhay nito pagkatapos sila maghiwalay.
Ngunit siniksik din niya sa isip na hindi na dapat niya pinoproblema iyon. Nang sa wakas, makapasok sila sa loob, ay humarap ito sa kanya. Napatda siya na makita nag-uumpisa ng mamasa mga mata nito. Bakit ito umiiyak? Dahil ba kay Johnny Miller? O dahil sa magaganap na kasalan? Masaya ako, Adriel, sa tulong na ibinigay mo kay Uncle Johnny. Kahit na anong mangyari, tatanawin ko malaking utang ng loob ang tulong ibinigay mo para may pagumot siya. Puno ng emosyon sabi nito sa kanya. Tumawa ito na pagak at pinisalan tungkol ang ilong nito. Hindi ako iiyak, not today. Nakaramdam siya ng awa dahil sa nakikita na yung hitsura nito. Sinundot niya ng isang daliri ang pisngi nito. Hindi naman ako ganoon kasama para hayaang mamatay ang isang tao dahil lang wala silang pera. Maswerte nga si Uncle Johnny dahil nandyan ka para may pagumot siya. Pero kung hindi ko tinangkang nakawin ng kwintas, hindi tayo magkikita at everything happens for a reason. Natutuhan niya iyon ng mga panahon nasa gubat pa siya. Hindi niya alam noon kung bakit kailangan magdusa ng maraming tao, kung bakit kailangan madamay ng mga bata sa gulo ng mga nakakatanda. Marami siya mga alaalang ayaw na niyang balikan pa. At least, not now. Tumingin ito sa kanya. Bakit ang bait mo sa akin? Natigilan siya. Mabait? Siya? Pwede ako maging masama kung yun ang gusto mo. Hindi. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagkiling. Gusto kong makita kung hanggang saan na kayang mo itagal sa pagiging mabait mo sa akin. All night, if necessary. Bigla ito naging uneasy nang marinig ang sinabi niya. Hinawakan niya ang baba nito at iniangat ang ulo nito upang salubungin ang kanyang tingin. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko, Cassandra. Bigla na lamang nagtubig ang mga mata nito at nararamdaman na naman niya ang pagnanais na yakapin at halikan nito upang hindi na ito lumuha. Hindi ako nagpapanggap lang, Adriel. Gusto mo bang maniwala ko na hindi mo alam na napakaganda mo ngayon sa itsura mo? Nanlaki mga mata nito at namula mga pisngi. Sa ekspresyon nito ay parang hindi pa rin ito naniniwala na hindi nito katulad ng 18 taong gulang na Cassandra noon. Pero hindi siya pwede magpadala sa mga pinapakita nito. Marahil ay minamanipula lang siya nito. Inalas niya ang kamay na nakahawak sa baba nito. Huminga naman ito ng malalim at inayos ang sarili na makabawi. Talagang malaki na ang pinagbago nito sa mga nakalipas sa taon. She had grown strong, stronger than he expected her to be. Napapaisip tuloy siya kung anong ibang posibleng dahilan na pagiging ganoon nito bukod sa matinding trahedyang dumating sa pamilya nito. May mga pupuntahan ba rito kamag-anak mo? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Wala. Nasa lokban si Donna at ang asawa niya. Donna is your sister, right? Tumango siya. Siya nakakabatang kapatid ko. Kakapanganak lang niya si katlong anak niya, kaya hindi sila makakapunta sa kasal ko. Bigla ito nag-iwas ng tingin. Humuyamdam ang kamay nito na ipinagtataka niya. I see. Makikilala mo rin siya. Soon, ngayon pang nanganak na siya, mas maganda makita natin ang anak niya. Hindi niya alam kung ano nangyayari dito, pero mukhang sa halip na matuwa ito sa sinabi niya, ay iyon ang nararamdaman nito. Para nagpipigil ito na hindi niya malaman sa itsura nito ngayon. May problema ba? Ayaw mo bang makita ang kapatid ko? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Hindi, iniisip ko lang. Hindi naman magtatagal ang pagsasama natin ito. Bakit kailangan mo pa ako ipakilala sa kanila? Hindi ko alam kung anong problema mo kung ipakilala man kita sa kanya. A few hours with them is enough. Hindi naman siguro sila agad-agad na mapapalapit sa'yo. Oo nga naman, sigot nito sa mababa at malamig na tinig. Kung iyon ang pasya mo, susunod na lang ako. Bakit nga ba kailangan pang makilala ni Cassandra ang pamilya ni Adriel, mga kafelisidad? Siyempre sa hiwalayan din naman mauuwi ang lahat. Sana lang magkagustuhan silang dalawa. Kaya naman, abangan!